Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo. Title, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters. Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, araw at oras na naman ang sa atin ay binigay ng ating. Magandang hapon po sa ating lahat na mga nakikinig at nag-view sa ating YouTube channel. Welcome po kayo sa programang The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave, Captain David, Henrik D. David, na nagsasabi sa inyong welcome to the program. At sa hapon pong ito ay inaasahan ko at alam ko po ng ating Panginoon Diyos ay mabiyaya ang araw na ito para sa inyo. Sumagana nawa ang kanyang pagmamahal, pag-ibig, at pangunawa sa kanyang mga salita sa araw na ito. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ginagawa. Ito po ay series of lesson sa unang aklat ni Pedro na naitala sa Bagong Tipan. So lagi po natin pinag-usapan, ang aklat po ni Pedro ay sinulat 64 years, no? AD, 64 AD. Ibig sabihin, 31 years nang bumalik sa langit ang ating Panginoon Kristo nang ito po ay isinulat ni Pedro. So sa ating mga pag-aaral, yung ating pong lesson 1 ay tungkol sa We are the chosen one of God. No? Sa lesson 2 po ay God guarantees our salvation. Ginagarantihan ng Diyos ang ating mga kaligtasan. Sa number 3 po, yung joy from defeat. Bagamat tayo ay nasa kabigatian, ay meron po tayong kaligayahan. Bakit? Sapagkat tayo ay nasa Diyos at tayo ay na kay Kristo. Ang number 4 po ay ang salvation as we receive. Ang kaligtasang ating tinanggap sa ating Panginoon Diyos. So sa lesson 5 po na ating pag-aaralan, ay ang title po naman itong ating pag-aaral na gagawin, What the Prophet Sought and the Angels Desired. Ano ba ang gusto ng mga propeta? What the Prophet Sought. Ano ba ang kanilang gusto? Alam niyo po ang salitang propeta, prophet, is a messenger from God. A spokesperson from God, tigapagsalita ng Diyos. Bagamat sila ang mga nagsalita, pero sila mismo gusto nila sanang makita yung kanilang mga ipinanukala. So prophecy ay panukala po yan, no? Ang prophecy ay yun ang mensahe ng Diyos na ipinanukala ng Diyos sa mga propeta. Prophet is the spokesperson of God. What the prophet saw and angels desire. Yan po ang ating pag-uusapan, pag-aaralan sa hapon na ito. Diyan lang po kayo, makinig kayo. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia, bagamat tayo ay nagbabasa. At naririto na po, mainam din po na kayo ay kasabay namin bumabasa para hindi niyo sabihin na ito ay kung saan lang natin kinukuha. Ito po ay kukunin natin at pag-aaralan natin ang 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. Ano po ang sabi dito? Tungkol sa kaligtasan, no? Tungkol sa kaligtasang masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga, sino yun? Mga propeta, nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sino po ang sinasabi dito, ha? Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat. Sino? Ang mga propeta. Nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. So, ibig sabihin, ang mga propeta po ay nagpanukala sa pamamagitan ng kautusan ng Diyos na sa kaligtasan ito. Sila mismo ang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sino po yung inyo? Tayo. No? Nakalaan daw sa atin. Sinuri nila kung, ano yan? Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo
na nasa kanilang unang ipahayag, nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. So makikita po natin dito ang kailan at paano ito mangyayari. Ito ay tinukoy ng Espiritu ni Kristo. Na sa kanilang unang payag, ang hirap na titiisin ni Kristo, ang karangalang tatamuhin ng ating Panginoon. Okay? So pagpatuloy po natin ang pagbasa ng kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos. Ang ginagawa nila ay para sa inyo. Okay? Malinaw po yun. Ipinahayag ng Diyos para sa inyo at hindi para sa kanila. Maliwanag po yan sa atin. Hindi para doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala kay Kristo. Pag ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka kay Kristo, ito ay para sa atin. No? So ano pa mapabasa natin? Ang mga katotohanan ito ay narinig nyo ngayon sa mga mangangaral ng magandang balita ng Diyos. Kanino raw naririnig ang mga ito? Sa mga mangangaral ng magandang balita ng Diyos. Sa kapangyarihan nino? Ng Espiritu Santo. Na isinugo sa kanila mula sa langit, maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. You see, alam niyo po, pinanukala ng mga propeta, ito mangyayari, merong darating, at yun ay gusto mo ng mga propeta, sila nagpapahayag, pero gusto nila sana na nakita nila. Hindi Hindi nila nakita. Ang sabi, nangyari ay para sa inyo at sa atin. Sabi rito, kahit na ang maging mga anghel, ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Ano yun? Yung Ebanghelyo, yung ating napag-aralan, narinig sa ating Panginoon Kristo, ay nananabik ang mga anghel na marinig ang mga katotohanan ito. See? Even the angels desire. Matthew 13:16. Subalit, mapalad kayo. Sino? Tayo. Sapagkat nakikita ang inyong mga mata, nakikita ng inyong mga mata, at nakakarinig ang inyong mga tenga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan. Subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Sino po yun? Yung mga propeta ay sila nagsabi, nagpanukala, pero gusto sana nila na makita nila ito. At yung mga matutuwid na tao no, sana, pero hindi nila nakita. Sino nakakita at nakarinig? Tayo po. Okay, ano pa sabi rito? Do I need to be saved? Kinakailangan ba ako ay maligtas? Tingnan po natin, no? What do we need to be saved from? Ano kailangan natin para tayo ay maligtas? Saan? Saan tayo kailangan maligtas? Unang Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan, tandaan niyo po si Kristo na walang kasalanan. Ang sabi nga He was tempted in all points, but yet without sin. So siya ay walang kasalanan, namatay nang minsan para sa inyo, mga makasalanan. Ano raw po nangyari? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan, yung anak ng Diyos na parito, walang kasalanan, namatay. Minsan para sa inyong mga kasalanan. Kanino mga kasalanan? Sa ating pong kasalanan. Hindi lang sa kanila, kundi sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. Bakit? Tignan niyo po. Upang iharap kayo sa Diyos. Bakit siya namatay? Dahil sa ating kasalanan, para iharap tayo sa Diyos. Sino lang ang pwedeng magharap sa atin sa Diyos? Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Walang sino man na pwedeng magharap sa ating Panginoon Diyos. Kahit na si Pedro na sumusulat na ito, ay walang karapatan na iharap tayo sa Diyos. Only Christ. Only Christ has the power and authority to present us before God. Upang iharap kayo sa Diyos, siya ay namatay ayon sa laman.
Paano tayo iniharap ng ating Panginoon Kristo sa ating Panginoon Diyos? Siya'y namatay. Ha? Siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. At muling binuhay ayon sa Espiritu. Meron po bang tao na pwedeng namatay para sa atin at nabuhay muli? Wala po. Ang atin lang Panginoon Kristo. Ang anak lang ng Diyos, ang nagkatawang tao, nabuhay, nakamukha natin. He was tempted in all points, siya tinukso sa lahat ng bagay, but yet without sin. Pero hindi siya nagkasala. So siya ay namatay sa laman, muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa verse 17 po, chapter 4, verse 17, dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom. Dumating na po ang panahon ng pasimula ng paghukom. Ito pong pandemic na nangyayari na ito, simula na po ito ng paghukom. Ha? Nararamdaman na po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Nararamdaman na po natin ang puot ng Diyos. Kung ang puot ng Diyos ay nasa sayo ngayon, nararamdaman mo na. So ano sabi niya? Pasimula sa paghukom sa bahay ng Diyos. At kung sa ating ito'y magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Ano kaya magiging, sabi rito, ano ang magiging wakas? Ano kahinatnan? Ano magiging bunga? Ano ang magiging kalagayan ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? See? Ikaw ba sumusunod sa salita ng Diyos? Ikaw ba, kapatid, na nakikinig ngayon at nanonood sa video na ito ay talagang sumusunod sa ating Panginoon Diyos? O ikaw ay pakitang tao lamang? Ha? Ito lamang ang pasimula ng ano? Ng paghuhukom. Makikita po natin, ang paghuhukom ay, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng famine, tagutom, sakit, ha? Lalaganap ang lahat ng digmaan, nation against nation. Magdidigma ang bansa laban sa bansa. Nangyayari ba yan? Opo. Lahat ng mga bagay na binigyan na sinabi ng Panginoon ay nangyayari na. At ito ang mga huling wakas. Ha? Ito na ang wakas at pasimula ng paghukom. Paano? Ang sabi rito, kung wala tayo sa Panginoon, ano ang magiging wakas? Paano ka nasa Panginoon, kapatid? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo ay kaaway ninyo, parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisira. You know, alam niyo po, brothers and sisters, the sad thing, no? Ang malungkot na bagay na nangyayari sa oras na ito, sa panahon ng pandemic, no? Ang malungkot na nangyayari, ang mga tao hindi pa nila maramdaman na ito ay simula na ng wakas ng buhay. Ng wakas ng mundong ito at ang paghuhukom ay malapit na. Hindi nila bumabalik. Hindi nila makita ang pagbabalik na tunay sa ating Panginoon Diyos. Bagamat ipinararamdam na ng Panginoon Diyos ngayon ang kanyang kapangyarihan. Ang ngalit ng Diyos ay damang-dama na natin. Walang makain, walang hanap buhay, wala kang magawa, bored na bored ka na. Ha? Sa bilangguan po, yung sinasabi na, yun ang tinatag na nagbuburyong na, wala kang magawa no? Wala kang magawa. So ano nangyayari sa buhay natin ngayon? Wala kang magawa. Inalis sa iyo lahat ng Diyos. Ang kapangyarihan mo, kahit na mayaman ka pa, kahit marami ka pang salapi, kung hindi ka naman makalabas ng bahay mo, dahil ikaw ay natatakot, na ikaw ay ma-virus, ma-COVID, no? Ano ang kahalagahan ng iyong kayamanan? Isa lang po ang ating dapat na pahalagahan, ang ating relasyon sa Diyos. Ang sabi nga rito, ang dyablo ay kaaway ninyo. Parang liyong umaatungan, aali-aligid
na naghahanap ng masisilo. Brothers and sisters, kidaw ka. Baka ikaw ay sinisilo na ng diablo sa oras na ito. At sinasabi niya, huwag ka makinig sa mga sinasabi ni Brother Dave. Patayin mo. Huwag ka makinig sapagkat iyan ay hindi totoo. Ganyan din po ang sinabi ng diablo ni Satanas kay Eva nung sa paraiso. Ano sabi ni Satanas kay Eva? Huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala sa Diyos mo. Sapagkat pagka ikaw ay kumain ng bunga ng punong kahoy na ito, magiging matalino ka, kamukha ng Diyos mo. Huwag kang maniwala. Ganyan po ang diablo. Ganyan po ang diablo. No? Ang paniwala mo, makakaligtas ka sa pandemya na ito. Makakaraos ka kahit walang Diyos. Naku po, napakasakit po mga kaibigan at mga kapatid. Diyos lang ang pwedeng tumulong at magligtas sa atin. What do we need to be saved from? Ano kailangan natin upang tayo maligtas sa mga bagay nito? Anong bagay na dapat tayo ay maligtas? Sin, kasalanan. What do we need to be saved from sin? Ano kailangan natin upang tayo maligtas sa ating mga kasalanan? Ano kailangan natin upang tayo maligtas sa paghuhukom, Judgment Day? Alam niyo po, pagdating po sa korte, ang mga sinisintensyahan lang po yung mga nagkasala. Pero pag wala kang kasalanan, hindi ka sisintensyahan. I-dismiss yung kaso mo. Not guilty. Yan po ang sasabihin ng korte. I-dismiss, pawawalang sala ang demanda sa iyo at ikaw ay pakakawalan. Ganon din po sa pagdating ng paghukom. Ang lahat ay haharap sa luklukan ni Kristo upang magbigay ganti sa mga bagay nating ginawa, maging mabuti o masama. Ang lahat po ay haharap sa luklukan ni Kristo on the Judgment Day. Ang mga nasa kanan ay ang gumawa ng mabuti at ang mga nasa kaliwa ay ang gumawa ng masama. Matthew 25. At sasabihin ng Panginoon sa mga nasa kanan, hali kayo, manahin ninyo ang kaharian ng langit na hinanda sa inyo bago pa lalangin ang sanlibutan. See? Ang heaven po, ang langit, ay nilalang ng Diyos bago pa lalangin ang sanlibutan para sa mga lingkod niya. Amen? Kanya nga ang tao nilalang ng Diyos sa kanyang imahin sapagkat ito ang plano ng Diyos na iligtas ang tao sa kanilang mga kasalanan magmula sa Garden of Eden na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. At ang sasabihin din niya sa mga nasa kaliwa, let's go back. Bakit ang sabi ng Panginoon ay sa mga nasa kanan, manahin ninyo ang kaharian ng Diyos sapagkat ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Nauhaw, pinainom niyo ako. Naging tiga ibang lugar, pinapasok niyo ako. At ako'y naging hubad, binigyan niyo ako ng damit. Nagkasakit at nabilanggo, inyo akong dinalaw. Sasabihin ng mga nasa kanan, Panginoon, kailan namin ka nakita na nagutom, nauhaw, hubad, naging tiga ibang lugar, nabilanggo at nagkasakit? Kailan ka namin dinalaw? Kailan namin ginawa ang mga bagay na ito sa iyo, Panginoon? Sasabihin ng Panginoon sa mga nasa kanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kapag ito'y ginawa niyo sa kaliit-liitan ng lingkod ko, ay ginawa ninyo sa akin. Yan po ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. Sa mga nasa kanan. At yung mga nasa kaliwa, ang sasabihin ng Panginoon, magsilayas kayo sa aking harapan. Lumayas kayo, kayong mga tampalasanan. Sapagkat ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Ako'y naginti sa ibang lugar, hindi niyo ako pinapasok. Naging hubad, hindi niyo ako binigyan ng damit. Ako'y nagkasakit at nabilanggo, hindi niyo ako dinalaw. Sasabihin din ng mga nasa kaliwa, Panginoon, kailan namin hindi ginawa sa iyo ang mga bagay nito? Kapag ito hindi mo ginawa sa kaliit-liitan lingkod ko, ay hindi mo ginawa sa akin. At kayo ay itatapon sa dagat-dagatang apoy at susunugin ang kaluluwa nyo ngayon at magpakailanpaman. You know, brothers and sisters, napakaganda po na sinabi ng ating Panginoon sa pagdating ng paghukom. Sa mga nasa kanan, ibibigay ang kaharian ng langit. At tayo ay kasama ng Diyos, luluwalhati
for time and eternity sa buhay na walang hanggan. Ang mga nasa kaliwa, mabubuhay din na walang hanggan. Kanya lang, doon sila sa dagat-dagatang apoy, susunugin at pahihirapan magpakailanpaman. Ngayon lang po, mamili na kayo kung saan nyo gustong pumunta, sa kaliwa o sa kanan. Kanya tayo nag-aaral para tayo ay hindi maligaw at mapunta sa kaliwa dahil sa ating mga kasalanan. At kung tayo ay nasa kasalanan, tayo po ay hahatulan. Okay? Sino kasama natin na hahatulan? Ang dyablo. Ang dyablo ay kasamang hahatulan ng ating Panginoon Diyos at itatapon sa dagat-dagatang apoy para manahin ang walang hanggang kaparusahan. Ano pa po? What do we need to be saved for? Ano ang kailangan natin upang tayo ay maligtas sa napakasakit na mangyayari sa atin kung tayo ay wala sa Diyos? Okay? Pag-aralan po natin, tuloy natin ang ating pagbasa. At pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. Ano raw po ang tatanggapin natin kung tayo ay nasa kanan sa pagdating ng paghukom? Ang sabi niya, at pagkahayag ng Pangulong Pastor. Ibig sabihin, naririyan na tayo sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Siya ang ating Pangulong Pastor. Siya rin po ang huwes. Siya rin po ang judge. He will judge the living and the dead. Huhusgahan niya ang mga namatay at mga nabuhay. Kahit mayaman ka pa, matalino ka pa, kay artista ka pa, kay politiko ka pa, kay kahit anong klase ang narating mo sa buhay nito, lahat tayo haharap sa luklukan ni Kristo. At kung tayo ay nasa Kanya, magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng buhay at kaluwalhatian. Ano po yun? Yung buhay na walang hanggan. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumatawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Sino raw po? Ang Diyos na puro at buong biyaya ang tumawag sa atin sa walang hanggang kaluwalhatian. Kanino? Kay Kristo Jesus. Tinawag tayo ng Diyos para sa ating Panginoon Kristo. Kung hindi mo Panginoon ang ating Panginoon Kristo, kung hindi mo siya tinatanggap, kung ikaw ay ipinagpapalit mo lang siya sa mga mararangyang bagay, at hindi mo tinatalikdan ang kanyang mga utos, tatanggapin ka ba ng ating Panginoon Kristo? Kung tinalikuran mo siya rito sa lupa, tandaan mo, tatalikuran ka rin ng ating Panginoong Kristo. Whoever confess me before man, him I will confess before my Father in heaven. At pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay isa rin ang magpapasakdal at magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Sino rin po ang magpapatibay at magpapalakas? Ang ating Panginoong Kristo. Now, kundi kayo mga galak, sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kailan daw yun? Pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian. Kailan ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Kristo? That is on the judgment day. Doon natin makikita ang kanyang kapangyarihan, kaluwalhatian, at ang lahat ng sumunod sa kanyang salita ay pagpapalain at tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. What do we need to be saved for? Ano kailangan natin upang tayo ay maligtas? Una, kailangan natin ng glory. Ano yung glory? Kaluwalhatian. Kailangan ang Diyos ay maluwalhati, ang sumasamba sa Kanya at nagpapasakot, kailangan maluwalhati rin. Glory. So ano sabi niya rito? Peter's aim in verse 10 to 12 is to intensify our gratitude. Ang sabi ni Pedro sa talata 10 hanggang 12, intensify our gratitude. Ano ba intensify? Palakasin
Ano yung papalakasin? Yung alam niyo po salitang gratitude. Ha? Pag ikaw, wala kang kwentang tao, wala kang gratitude. Ha? Wala kang pasasalamat. Wala kang pasasalamat. Pero, ang sabi ni Pedro, ito ay para palakasin ang ating pasasalamat and fill us with joy and worship for the infinite values of great salvation. Para makita natin, ano ba ang kahalagahan ng napakadakilang kaligtasan. You know, brothers and sisters, lahat tayo po gusto maligtas. Lahat ng ginagawa natin sa ating pananampalataya, ang ibubunga lang yan ay kaligtasan. Kaysa po, kaysa simbahan, sa church, lahat po ng ating ginagawa, ang ibubunga lang yan ay kaligtasan. Pero kung hindi ka naman serious sa iyong paglilingkod sa Diyos, yan iyong pinakikita ay pakitang tao lamang. Ang Diyos nakikita ang iyong puso at iyong isipan. Pero sa atin, it is a great salvation. Ito ay napakadakilang kaligtasan. Ano po ba yung kaligtasan? Salvation. The worth of our salvation. Ano ba ang kahalagahan ng ating kaligtasan? Christ predicted it. Sinabi na ni Kristo na ang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Christ predicted it. God said it. Okay? Sa John chapter 3, verse 16. Ano sabi ni Pedro rito? Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang matatamuhin niya. See? Yun po ay mga bagay na dapat nating maunawaan. Si Kristo ang nagbata. Si Kristo ang nagdala ng ating mga kasalanan. Ipahayag natin ang hirap na tiniis ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Karangalan sa langit. The worth of our salvation, first, through Christ predicted it. Pangalawa, the prophets long to see it. Ang mga propeta po ay hinangad na makita sana. Dalawang bagay po ang dapat nating malaman. They proclaim God's word, ang mga propeta, hinayag ang mga salita ng Diyos. They predicted the future events. Sila nagsabi kung anong mga bagay na darating. Pero hindi nila nakita, hindi rin nila. Napredict lang nila, pero hindi nila nakita ang mga bagay na ito. Ito po sa ating makikita rito na isang larawan na may palaso. Ang palaso niya saan nakaharap? Sa baba o sa langit? Sa langit. No? Ano sabi rito? Here are few of those, here are those prediction of the prophets made about Jesus. Ito po yung mga bagay na sinabi ng mga propeta tungkol sa ating Panginoon Kristo. Una, that He will be born of a virgin. Siya ay panganganak ng isang birhing babae. Isaiah 7:14. Number 2, that He will be born in Bethlehem. Micah chapter 5, verse 2. Na siya ay panganganak sa Bethlehem. That He will be born into the tribe of Judah. Genesis 49, verse 10. At siya ay panganganak sa angkan ni Huda. No? Sa angkan ni Huda na sinabi sa Genesis 49, verse 10. Alam niyo po ang ating Panginoon Kristo, sapagkat siya ay nasa angkan ni Huda, ang kanya pong reliyon ay Hudyo. He is a Jew, he is a Jewish, kanya nung siya naririto, sumasamba siya sa templo at pumupunta sa sinagoga every 7th day of the Sabbath day because he is a Jew. He lives in accordance to the Jewish law and to the law of Moses. Ano pa po ang kailangan natin makita? Number 4, that His ministry will begin in Galilee. Isaiah chapter 9, verse 1. Nung siya po ay unang nangaral, pagka bautismo sa kanya ni Juan the Bautista, ni John the Baptist, ang unang ginawa ng Panginoon Kristo, nanalangin, nag-ayuno, pagkatapos yan nangaral, saan? Nagsimula sa Galilea. That He will work a miracles. Isaiah 35, verse 5 to 6. 5 and 6.
So ano pong gagawin niya? Ito raw na Mesiya na ito, na tigapagligtas, the Anointed One, gagawa ng maraming milagro. That He will teach in parables. Psalm 78 verse 2. Siya ay mangangaral sa pamamagitan ng mga parabola. Ano po ba yung parabola? What is a parable? A parable is an earthly story with heavenly meaning. Ang parabola po ay mga istoryang panglupa na ang ibig sabihin ay mga pangkalangitang bagay. Jesus taught 54 parables all in all. Ako rin po ay may mga leksyon about the parables, no? Minsan po, pag natapos natin yung leksyon nito, pupunta naman tayo sa parables of Jesus. Napakarami pa po nating lessons na mapapag-aralan kung patuloy lang kayong manonood at magsusubscribe dito sa ating YouTube channel, The Way to Eternal Life. Ano pa po ang ginawa at sinabi ng mga propeta? That He would enter Jerusalem on a donkey. Zechariah chapter 9 verse 9. Ito po yung sinasabi po na yung triumphant entry, no? Yung palaspas. Yan po yun. Triumphant entry. Ipinanukala po yan ni Zacarias chapter 9 verse 9. Si Zacarias po isa sa mga propeta. Bago dumating pa ang Kristo, sinabi na mangyayari yan. That He will be betrayed by a friend. Psalms chapter 41 verse 9. Siya ay pagkakanulo ng kaibigan. Sino kaibigan niya nagkanulo sa kanya? Sino? Alam niyo na yan? Ha? Alam niyo na yan? Yung nagbenta sa kanya ng 30 piraso ng 30 pieces of silver. That he will be sold for 30 pieces of silver. Zechariah 11:12. Sino po yun? Alam niyo yan. No? Hindi ko na kailangan sabihin. Okay. That he will be accused by false witnesses. Sino ba yung mga false witnesses? Yung mga umakusa sa kanya. Sino yun? Yung mga Hudyo. The Sadducees and the Pharisees. Inaccuse siya. False. Sinasabi na itong tao na ito ay masama at nagkukunwaring Diyos. Eh, biruin mo naman. Sabi, 40 years namin ginawa ang wall of Jerusalem. Sisirain daw niya. I-rebuild niya ng 3 araw lang. Ang sabi sa kanya, sinungaling itong tao ito. Sila ang nagpapatay sa ating Panginoon sa Kristo. That He will be wounded and bruised. Siya ay masusugatan at siya ay lalatayan. That His hands and feet will be pierced. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay ano raw yung pierced sa Tagalog? Papakuan. Kamay at paa ay papakuan. No? Pinakuan ba ang kamay at paa ng ating Panginoon sa Kristo? Nakalipas siya. Pinako ang kanan, pinako ang kaliwa, pinako ang paa ng ating Panginoon sa Kristo. Sinabi po yan sa Psalms chapter 22 verse 16. Ano pa po? That He will be crucified with the thieves. Siya, Isaiah 53 verse 12. Siya ay ipapako sa krus kasama ng magnanakaw. Meron po bang, sino po ang kasama ng ating Panginoon sa Kristo nung siya nakabayubas sa krus? Alam niyo po, nilagyan ng pangalan yung kanan at kaliwa. Si Hectas at sino ba yun siya? Hectas at basta nilagyan ng pangalan, no? Ay, nakalimutan ko. Pero wala po sa Biblia ang pangalan yun. Yung kasama rin, nakapako ron. Wala pong pangalan sa Biblia yun. Thieves lang, mga magnanakaw. Isaiah 53, verse 12. Hectas and Barabbas pala. Yan. That his garments will be torn apart and lots cast for them. Yung kanyang kasuotan ay garments, no? Yung kanyang kasuotan ay lots. Alam mo ba yung lottery, no? Pagsusugalan. Yan. Psalms chapter 22 verse 18. Nangyari po ba? Yes. Ano pa ang nangyari? That his bones will not be broken. Nung nakita na siya ay patay, ang sabi, wag nang, kasi customary po ng Jewish na pagka pinako sa krus, babaliin ang mga buto. Nung nakita nila na si Kristo ay patay na,
ibinaba na lang sa krus at hindi binali ang kanyang mga buto. Pero may ginawa pa sa kanya, that his side would be pierced. At siya ay sinaksak ng, ano ba yun? Pierced. What is that in the Tagalog? Sibat. No? Siya ay sinaksak ng sibat sa kanyang tagiliran. Zacarias 12:10. At ano pa po? That he will be buried in a rich man's tomb. Siya ay nilibing sa libingan ng isang mayaman. Alam po natin yun. That he will rise from the dead. Na siya ay babangon mula sa mga patay. Psalm 16 verse 10. Ano po sa sabi ni Pedro rito? Sinuri nila kung kailan ito at papaano ito mangyayari. Sinuri nila kung paano ito mangyayari. Isaiah 53 verse 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Ano yung pagsalangsang? Dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naliligaw tayo. Ay tumungo tayo sa bawat isa sa kanilang sariling daan. Ibig sabihin, kanya-kanya, no? At ipinapasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. See? The Lord carries all our burden. Dinala niya sa krus ang lahat ng ating kasamaan. Okay? Ano ba po ang sabi dito? The prophet serve us in it. Ang mga propeta ang nagsilbi sa atin sa mga bagay. Na kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Hindi pala para sa kanila ang ginawa eh. Para pala sa atin. Nagpapasalamat ba kayo? Nagpapasalamat ba kayo sa Diyos? At ito'y ginawa ng Diyos, hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Dakila ba ang Diyos sa atin para gawin sa atin ito? Ako po, sa pagkatao ko, hindi po ako karapat-dapat. Sana. Ngunit sa malaking awa ng Diyos, ay binigyan tayo ng karapatan na para sa atin maibigay ang kaluwalhatian ito. The word of salvation, Christ predicted it, the prophets longed for to see it, the prophets serve us in it. At ano pa po? The angels love to look into it. Sana, sabi ng mga anghel, makita namin. Okay. Ito po ay larawan na ginuhit ni Da Vinci at ang larawan pong ito ay tinatawag na Lord's Supper. Yan po. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. See? Yung inihayag na ebanghelyo sa atin ni Kristo, ang mga anghel mismo nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. See? Kung ang anghel nananabik na maunawaan, how much more tayo na naunawaan natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Mas mapalad tayo sa mga propetang naghayag noong una at sa mga anghel na gusto sanang makita kung ano ang katuparan ng mga inahayag ng mga propeta para sa atin. Ano pa po ang dapat natin makita? The Holy Spirit brings it to us. Sino ang nagdala sa atin ng mga bagay nito? Ang Espiritu Santo. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo. Ano po ang katotohanan? Ang Ebanghelyo, ang salita ni Kristo ay ang katotohanan. John 17:17, Father, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. Ang mga pakabanalin mo sila ng iyong mga katotohanan. Ang mga salita mo ay katotohanan. Ano yon? Ang katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga mangaral ng mga magandang balita ng Diyos. Naririnig niyo po sa mga oras na ito at sandaling ito ang mga magandang balita ng Diyos. At anong sabi niya? Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinusugo sa kanila mula sa langit. Alam niyo po yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pagka wala po kayong gabay ng Espiritu Santo, hindi po kayo makakapangaral ng tama. Alam niyo po, maraming nangangaral ng salita ng Diyos,
para pagkakitaan ang salita ng Diyos. Maraming gumagawa ng relihiyon para pagkakitaan ang salita ng Diyos. Maraming sekta ang nabuo para sila sa kanilang sariling kagustuhan. Pero ang lahat pong ito, mawawala ng halaga pagdating ng paghukom. Ang pakinggan po natin ay ang tunay na salita ng Diyos na inaaral sa inyo. Okay? The prophets predicted the coming of Christ. The apostles and the early church preached Christ to everyone. The angels long to understand the salvation of Christ brings. We now know what the prophets never knew, and we experience what the angels wish they knew. Ano po sa Tagalog ito? Ang mga propeta ay nag-predict, nagsabi ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ang mga apostoles sa early church, sa unang kapanahunan, 33 AD, nangaral tungkol kay Kristo sa lahat ng tao. The angels long to understand the salvation of Christ bring. Ang mga anghel, gusto nilang makita, malaman kung ano ang dinadala ng mga salita ni Kristo tungo sa ating kaligtasan. We now know what the prophets never knew. Ngayon, alam na natin kung ano ang mga hindi alam ng mga propeta. Sila lang nagsabi, pero hindi nila na-experience. Hindi nila nakita. So, never knew. Sino naka-experience? Tayo po. And we experience what the angels wish they knew. At atin na-experience ang lahat ng mga bagay na gusto sana ng mga anghel ay malaman noon pa. Okay, what should we take away from this amazing text? Ano mag-aalis sa atin dito sa napakagandang balita nito? Jesus is the meaning of history. Ang lahat po nangyayari sa sanlibutan ay history. Ang kanyang kapanganakan, ang buhay, ang pangangaral, at pagkamatay ni Kristo sa krus, at pagbalik niya sa langit, is a history. Salvation is the purpose of this history. Lahat ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ang ibinungan niya ay ang kaligtasan ng tao. Kanya nga po sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe it on Him should not perish, but have everlasting life. See? The salvation is the purpose of this history. We are therefore the most blessed people in history. Tayo po ang pinakadakila, pinakabiniyayang mga tao sa istorya ng buhay nito. Bakit? Sapagkat tayo ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang katapusan ng lesson na ito, no? At yan po, hindi makita ng aking cameraman na end of lesson na, no? Nagpapasalamat po ako sa inyong pakikinig at sa inyong pag-tune in sa araw na ito. Sana po ay meron tayong natutunan. Napakadakila po ang pakay ng Diyos sa atin. Ang Diyos ang nagsasabi sa atin na ang kaligtasan tinanggap na natin. At bagamat tayo naghihirap sa mga oras na ito, yan ay sa pamamagitan ng maikling panahon. God bless you all. This is Brother Dave. Ito po si Brother Dave. Nagsasabing magandang araw sa inyo lahat. Pagpalain tayo ng buong may kapal at sana patuloy kayong mag-tune in sa ating YouTube channel, The Way to Eternal Life. God bless you all. Ito po si Brother Dave ang nagsasabi sa inyo title, The Way to Eternal Life. Ito po si Brother Dave. It is our duty as the sons and daughters. Upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, araw at oras na naman ang sa atin ang binigay ng ating